Good day mga ka-idol! Update tayo sa double header Sunday ng inyong PBA. Ito yung huling laro ng elimination round ng inyong PBA. Sa first game, naglaro ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa Converge Fiber Xers. Sa score na 112-111, nanalo ang Rain or Shine Elasto Painters sa pangunguna ng kanilang big man na si Bo Bilga, na siya rin ang naging best player of the game na kumana ng 19 big points at 4 rebounds. At sinuportahan naman ito ni Tradewell ng kanilang import ng 21 big points. At si James Yap pumasok na rin at nabigyan ng playing time ni Coach Sheng Yao na kumana ng 9 points. At asahan natin ang Rain or Shine Elasto Painters handang-handa na sa quarter final. Samantala sa second game naman, naglaro ang Tropang Giga kontra sa Phoenix Fuel Masters sa score na 116-96. Nanalo ang Tropang Giga sa panguna ng kanilang guard na si Kim Aurin na kumana ng 18 big points, 3/5 sa 3 points. Samantala, sinuportahan naman ito ni Rattler Hollis Jefferson ng 35 big points, Calvin Octana 19 big points. Opisyal na nga pong nakakuha sa number 8 spot ang Tropang Giga. Kaya naman, handang-handa na ang quarter final playoffs sa susunod na araw ngayong Wednesday, dahil magsasagupaan sa number 1 spot ang Magnolia Pambansang Manok Templados kontra sa Tropang Giga sa first game. Samantala sa second game naman, maglalaban ang Phoenix Fuel Masters kontra sa Meralco Bolts, ang number 4 versus number 5. Sa Friday naman, maglalaban ang number 2 at ang number 7 na SMB kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. At sa second game sa Friday, maglalaban ang Barangay Ginebra kontra sa Northport Batangpier, ang number 3 at ang number 8 spot. Kaya asahan natin na maganda ang ipapakita ng bawat kupunan sa quarterfinals playoffs. Samantala, isang pasabog, isa itong big time pasabog, hindi pa man natatapos ang Commissioner's Cup. Ilan sa mga na-eliminate na team ay gumagalaw na paghahanda sa nalalapit na rin na pag-uumpisa ng Philippine Cup. Ang Converge Fiber Xers ay magpapalakas ng kanilang lineup at kaya nilang magpakawala ng kanilang mga players na off the bench. Isa na nga dito na posibleng pakawalan ng Converge Fiber Xers ang kanilang big man na si Gio Ambuhot na kamakailan lang nakuha nila sa first round. Dahil nga sa hindi magandang performance ni Gio Ambuhot at limited minutes na kanyang nilalaro sa Converge Fiber Xers, ay malaki ang tsansa na pakakawalan na ito ni Coach Aldin Ayo at ibibigay ito sa Northport Batangpier. Matatandaan na kapag laro sa college days si Gio Ambuhot sa Litra Knights, kaya naman interesado ang Northport Batangpier na makuha ang serbisyo ni Gio Ambuhot sa ilalim ni Coach Bonitan. Napakaganda ng kanyang ipinakita at nakakuha siya ng kampyonato. Malaki ang tsansa na mabibigyan ito ng playing time sa Northport Batangpier dahil na rin sa kakulangan ng kanilang big man, at ibibigay daw ng Northport Batangpier ang future first round pick nila kapalit ni Gio Ambuhot. Kaya inaasahan ipa-finalize ang deal magkatapos ng Commissioner's Cup stint ng Northport Batangpier. Kaya malaki ang tsansa sa pagdating ng Philippine Cup ang Northport Batangpier. Isa na rin sa magiging championship contender dahil magkakaroon sila ng big man. Samantala, isa pa ring pasabog ayon nga sa ating insider, dahil nga na-eliminate na rin ang Blackwater Bossing. Malaki ang tsansa na ang Blackwater Bossing ay magpapakawala na rin ng kanilang mga players, especially ang kanilang mga expired players na si Troy Rosario. Malaki ang tsansa na pakakawala na rin ito ng Blackwater Bossing. Matatandaan, nakuha nga si Troy Rosario ng Blackwater Bossing sa Tropang Giga via blockbuster trade. At dahil nga hindi magandang performance si Troy Rosario na mayroon daw iniindang injury, at ayon na rin mismo sa ating insider, malaki ang tsansa na pakakawalan na rin ito ng Tropang Giga, rather ng Blackwater Bossing, at posibleng ibalik ito sa Tropang Giga. Pero hindi pa ngayon. Ililipat muna ito sa NLEX Road Warriors
parang katapos ng isang season or conference ay ililipat na agad ito sa tropang liga dahil nangangailangan ngayon ang MVP group ng serbisyo ni Troy Rosario. Bago pa man ito mawalan ng bisa ang kanyang contract ay kinakailangan na ito pakawalan ng Blackwater Bossing, at ayon nga sa ating insider, malaki ang tsansa na magpapakawala ang NLEX ng mga future picks at mga bench players na posibleng makapata sa nasabing trade negotiation kay Troy Rosario. At ayon nga sa ating insider, posibleng ibigay ng NLEX Road Warriors si Richie Rogers at si Matt Nieto para makuha ang serbisyo ni Troy Rosario, at anytime kung kasakaling magkasundo na ang nasabing deal ng NLEX at ng Blackwater Bossing ay itutuloy na agad ito bago pa magumpisa ang Philippine Cup. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Anthony Lucky Alon, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonay, Bulacan, John David Gulapa, Yornel Belches, Ronald Bersubidad, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Julius Roche at si Mr. Yornel Belches ng Cebu City. Marami pong salamat sa walang sawa nyong pagsuporta. Pagbisita rin po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-follow, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, this is Percival Monteron. Marami pong salamat.